Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Gemini, paunang mensahe po ninyo, surrender your fear of intimacy. You are ready to let love in, compassionately identify and begin to release any patterns that stop you from opening your heart. Okay, so maaaring ang iba sa inyo dito, baka merong mga nanliligaw if you're single, no? Baka meron nanliligaw, merong mga nagpapahayag ng kanyang romantic interest sa inyo, yung mga ganon. So, maybe sa ngayon, handa na rin kayong magbukas ng inyong puso, no? Handa na rin kayong magmahal at handa na rin kayong mahalin ng iba, no? We have surrendered to the beauty of the natural world. Take a relaxing break and spend time in nature. Replenish yourself by feeling the beauty and the ecstasy there. All right? So, spend time with nature. Gemini, yun ang panawagan sa inyo. Spend time with nature. Kailangan na ninyo na mag-relax din. Kailangan ninyo na maglakad-lakad kayo, no? Outdoors, in nature. Baka kailangan din ninyo ng healing. You need to renew yourself. And spending time with nature is a huge thing. Malaking tulong ito para sa iyo. Makakapag-relax ka, makakapag-declutter ka ng inyong negativity sa inyong isip, yung ganon. So, you can also enjoy, 'di ba? The atmosphere, the environment na may tubig, kung nasa dagat kayo, or mga puno, mga halaman, 'di ba? Kung nasa land kayo, yung ganon. So, it's really going to bring you a beautiful feeling. Kapag surrounded with nature kayo din, kasi napaka-powerful, 'di ba, ng healing energies, no? Ng nature. It's very healing, it's very therapeutic, no? Very rejuvenating. Kaya nga kung nanggagaling kayo sa pamamasyal, kunyari sa dagat o kaya sa wild, 'di ba, sa park, yung ganon. Ang sarap pakiramdam, ang sarap, ang presko, parang ang gaan-gaan din ang pakiramdam, 'di ba? Kasi parang sinasak up, no, ng nature spirits yung stress, no, yung tension sa katawan, yung problema, parang kahit papano nalilinawan ang inyong isipan, hindi ba? Surrender the drama. No matter how emotionally charged the situation, remain calm and don't contribute to the drama. Staying centered will help resolve the issue more quickly. Okay? Kaya dapat focus lang kayo sa inyong sarili. Focus on yourself. Focus on what is good na magagawa ninyo. Okay? Huwag na kayong sumama sa drama ng iba. Huwag na ninyong patulan kung meron mga nang bubuli, kung meron mang nangiintriga. As much as possible, huwag na ninyong pagbigyan. 'Di ba? Kasi the more na papatulan ninyo yun, so parang pinagbibigyan ninyo kung ano ang gusto nung yung nagbabato sa inyo ng kung ano-anong mga intriga, 'di ba? So, stay centered, okay? Focused on yourself and focus on how to resolve the issue kung meron mang isyung ibinabato sa inyo, okay? So, what else? We have surrendered to setting limits. It is healthy to set boundaries in relationships. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence, 'di ba? Matuto tayong mag-no, no? If you feel like saying no, don't say no. Then say no. Kasi 'di ba, ang iba sa atin, kahit ayaw mo, kahit labag sa loob mo, dahil gusto mong ma-please ang tao, gusto mong pagbigyan, kahit sinasabi ng isip at ng puso mo na no, yung bibig mo sinasabi yes. 'Di ba? Para mapagbigyan ng iba, para mapasaya ang iba, 'di ba? Pero nako-compromise ang sarili ninyong kagustuhan or ang sarili ninyong kasiyahan. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. Know that today, you are stronger than you were yesterday. Okay? So, nag-i-improve tayo. Diba?
Parang ito, sinasabi dito sa inyo na as the day go by, there are lessons that we learn, ang tawag dito, may mga wisdom tayong napupulot. So, we grow every day. We grow in every situation. Kaya mas natututo tayo, no? Every day mas meron tayong natututunan, mas nagiging matatag tayo, mas nagiging resilient tayo, no, sa mga sitwasyon. Practice leads to mastery. Mastery brings you closer to the divine. Kaya wag kayong sumuko, no? Wag kayong sumuko. Kung sa una pumalpak kayo, you still have a chance. You still have another chance para bumawi, mag-bounce back. So, continue practicing hanggang sa ma-master ninyo, hanggang sa makuha ninyo yung gusto ninyo, no, na kung ano man ang bagay na yan, na sa tingin ninyo eto na yung perfect na obra ninyo, no. You are a child of God, fear not, for with God anything is possible, di ba? Kaya wala kayong dapat na ikatakot. Don't fear. You really have nothing to fear, you really have nothing to worry about. Dahil anak ka ng Diyos, kaya wag kang matakot. Dahil with God, no, anything is possible. Walang imposible. Kahit iniisip ninyo na, nako, parang hindi ko to magagawa, hindi to mangyayari kasi imposible, napakahirap nito, napaka-imposible nito. But kapag nagtitiwala kayo sa Panginoon, kapag ino-offer ninyo ang kung ano man yan na concern ninyo, or dasal ninyo sa Panginoon, rest assured, no, that if it is for your highest good, if it is for your best interest, it will happen. Kasi walang imposible sa Panginoon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.